Okay, sorry, no? Nakat yung recording ko kanina. So now, ano na yung first step natin? Tuloy na natin. So first step, we're going to navigate Chrome and search the Google site. So now, nag-navigate na tayo sa Chrome. We're going to search Google site. Ayan. Ayan. So, nagmatic siya, no? As we can see, nagmatic siya. So, paano yon kapag hindi nagmatic? Kasi ako, may account na ako dito. So, ganito yon. Again, mag-open ako ng ibang window. Yung walang Google site. So, first, wait lang. My bad. So, okay, mag-open tayo ng bagong window. Going to open bagong window. So, dito, we're going to search Google site, no? Here, this is the first step. We search the Google site. We navigate to Google site. We navigate to Chrome and we search the Google site. And then, we're going to sign in and choose an account. So, here, ito, no? We navigate and then we choose an account. Kung wala ka namang account, you're going to use another account. And then, isusulat mo lang dito yung email mo. May note, class, importante na meron ka talagang sariling email kasi ang pinakamaganda sa Google site is that kapag kasi meron kang sariling account, even if wala ka masyadong storage sa phone, applicable to sa phone no? Kung hindi gagana or wala kang laptop. Sa mga iPhone user naman, kung hindi siya nag-a-appear, kailangan nyo lang gamitin yung desktop site. Or kung hindi naman siya gagana, you can consult me no, sa klase. Lumapit kayo sa akin sa school so that maituro ko sa inyo kung paano yung sa cellphone. Kasi may mga instances and marami akong issues na na-encounter na hindi gumagana sa phone. And alam ko yung remedies doon, mas magandang maituro ko siya personally kung paano may open. Kasi kapag na-open nyo na yun doon, tuloy-tuloy na yun. Yun yung maganda sa Google Sites. Kasi kapag meron kang account and then kapag nakagawa ka ng website gamit yung account na yun, hindi na siya nabubura unless sadya mo siyang binura and kusa siyang nagsisave. Kahit hindi mo kinlik yung save button, kusa siyang nagsisave. So, ayun, balik tayo sa sign in. You're going to sign in, susulat mo yung email mo or kung ano man yung gamit mong phone, and then next nyan, may password na. And then, after, ayan, so you're going to click yes. So, next nun, kapag kinlik mo to, ito yung mangyayari. Siyempre, may password. So, itatype mo yung password mo, and then next, kapag nag-okay na, ito yung lalabas. So, ito yung magiging workspace natin. So, okay? Balik tayo. Sobrang bilis ba? Kung hindi naman, so yan. Ito na siya. So, kung gagawa ka naman ng blank site, i-click mo lang yung blank site. And then, pwede ka na mag-start. So, since ako, pwede ka na mag-start. Ito na yung makikita mo. So, dapat ito yung lalabas. So, since si ma'am, meron na akong nagawa, kasi nga natakal na natin last time. So, wait lang, mag-navigate ako. Meron na akong site, no, na nagawa nga sample. Yan. Na-save siya. Yun yung maganda. Tsaka hindi yan kumakain ng storage. Yun yung maganda sa kanya. Okay? So, nakapag-blank workspace na tayo. So, next, at the top left, click the untitled site. Then, type the document name of your site. So, ito, here at this area, or pwedeng dito, yan, ito yun siya. Ito. Sample, gusto mo siyang lagyan ng title. So, kumbaga yung title mo, individual activity. So, dyan may ilalagay yung pamagat.
And then, kapag na-type mo na yun siya dito, lalabas na siya dito. So, eto na yun. So, ganun. Ang purpose niya, nilalagyan natin ng title kasi yan yung magiging pangalan ng document ng mismong file mo or ng mismong site mo. Okay? So, next, how to add and organize pages in your slide. So, first step, at the right, click Pages. Here, we're going to organize pages. So, dito sa page, dito, i-click. First step. Ano yung first step? You are going to click the pages. Gusto mo maklik yung pages, may nakikita ka, may nagawa ako. So, okay, burahin muna natin yan. Para step by step. Diba? Nung binura ko, nawala siya dito. Amazing. So, yun. After, next, at the bottom, hover over add plus. So, dito, yung ginagawa natin dito, mag-add tayo ng new page. So, kumbaga, papangalanan natin siyang example. Ang gusto ko dito is home. Ay, hindi. Ang gusto kong ilagay dito is module. For example lang, modules. Ayan. So, naka-add na tayo ng pages. So, kapag nag-add ka ng pages dito, saan mo siya nakikita? Di ba nakikita mo siya dito? Ayan. So, nakapagdagdag na tayo ng pages. So, next, kung gusto mo naman, ayan, diba, nakapag-add na tayo ng pages. By the way, pati yung PPT, is-send ko rin para if ever, diba? So, yun. Yan, after, nag-click na tayo. So, ganun lang mag-add ng new page. Yun. So, next, paano mag-move ng page? So, first, at the right, we are going to click the pages. Balik ulit tayo sa pages. Ayan, send pages. So, next, what's the next step? Click natin yung modules. Ayan, na-click na. So, next, i-move natin siya. So, paano natin siya i-move? You are just going to drag this one, long press, and then ilalagay mo siya dyan. Diba nagka-palit? So, kumbaga, kung gusto mo mag-organize, dito ka mag-organize. Example, gusto ko yung home. Itong home, gusto ko siya nandito. So, ang gagawin ko, ida-drag ko yung home, and then, ilalagay ko sa taas. See? Nagkapalit. Tama? Okay? Let's move on. Ganun mag-drag ng page. Ganun siya. Kung gusto mo siyang i-arrange na ayaw mo siya dyan, gusto ko siya dito kasi mas maganda, or mas pleasing, or smart organized, it depends on you. Okay? So, next. Here you are, di ba? Nagpalit. So, paano mag-add ng subpage? So, eto na yung exciting na part. So, di ba? Nakikita nyo tong sample ko. So, dito, ito yung nagawa kong new page. So, pinamagatan ko siyang subject overview. So, dito sa new page ko, merong nakalagay na pre-test, lesson 1, and summative test. So, itong mga nandito, yan yung mga tinatawag na subpage. So, ano yung subpage? Yung subpage, yun yung nakalagay or naka-integrate dun sa mismong page. So, example, sa subject overview, ano yung mga dapat mong nakikita sa subject overview. So, kinlik ko yung subject overview. So, ayan siya. Yan. So, kumbaga, kaya siya nag-a-appear dito kasi yan yung mga content niya. So, kumbaga, parang summary lang to. And then, yan yung summary. So, una, nag-introduce ako yung subject overview, the table of contents. Ayan. So, yung instructional blueprint. So, ano yung next? Di ba may next tayo, may pre-test. So,
So, kung gusto mo namang dumiretso or ayaw mo na malaman yung mga subject overview, gusto mo na agad i-take yung pretest, pwede kang dumiretso doon. See? Dumiretso. Eh, kung ayoko muna i-take yung pretest, edi mag-lesson ano muna ako, lesson 1 na ako. Yun siya. And then sa lesson 1, see, meron din another subpage. Di ba, kilik ko. Gusto ko na mag-diretsong or gusto kong makaroon ng background sa lesson 1 kung lesson 2. Ano yung laman ng lesson 2? I-click ko siya. Diba? Dumidiretso. Ayan. So, papakita niya introduction, yung mga ganyan. So, paano gawin yun? So, yan. Ituturo ko sa inyo. So, now, yung steps natin at right click. Balik ulit tayo sa pages. No? Sabi niya, balik sa pages. Okay. Naklik na natin. So, next. Ano yung next step? May nakikita kayong 3 dots. Dun sa 3 dots na yan, mag-hover ka sa 3 dots. And then, meron kang makikita. Tama? So, ano yung i-add natin? Diba? Subpage. Subpage ba? Okay, subpage yung i-add natin. So, i-click natin yung subpage. Ilalagay natin, example, introduction ng module 1. Introduction. Yan. So, diba? Dumagdag. So, saan natin siya nakikita? Ayan. Diba nag-up siya dito? Ayan. So, ganun mag-add ng subpage. First, hover ka sa 3 dots and then i-click mo yung add page and then maglalagay ka na and then dadan mo lang and then mag-a-appear na siya dito. Malinaw. Sobrang bilis. Okay. Now, so ayun. Idadan mo lang. Then nakikita mo na siya. Ayan. Yun. So now, paano mag-copy or delete ng page? For example, nagkamali ako, no? Nagkamali ako ng pag-add ng subpage. Or minsan, sumobra. Oh. So, first na lang ganito. Ito yung page ko. Gusto ko siyang dagdagan kasi, example, introduction. Ayoko nang baguhin yung theme nito. Ganito na yung theme niya. Ikakopy ko na lang. Para pag nag-edit ako, hindi ko na babaguhin yung theme, yung content na lang. So, ang gagawin ko is duplicate page. Kasi naman, sa copy, diba, ang alternative word natin for copy is duplicate. So, kapag click ng duplicate, copy. So, since gusto mo lang naman i-copy yung content or kumbaga yung theme, gusto ko lang i-copy yung theme para hindi ako paulit-ulit na mag-edit, na babalik ako sa uno. Papalitan mo lang ng title ng page niyan. So, example, subject overview, diba? Subject overview na yon dito. Itadan mo lang, i-enter mo lang. So, kumbaga, hindi magbabago yung theme niyan. Hindi magbabago yung theme niya, pareho pa rin. Tapos, nagkaiba lang ng title. So, syempre, babaguhin mo to, diba? Nakopy mo na siya, pinalitan mo lang. Parang hindi ko pa rin trip. So, anong gagawin? Buburahin. So, ganito lang yun. Magna-navigate ka lang ulit dito sa 3 dots to delete. Okay? So, yan. Ganun mag-copy and ganun mag-delete. Yan. Delete. Ito na tayo sa exciting part. So, paano mag-add ng text or ng headings? Okay, so first, we have punta muna tayo sa insert kasi nga mag-edit tayo. Ito na. So, punta tayo sa insert. So, magdadagdag tayo ng heading. So, ganito yun. You're going to go sa insert and then next, we're going to click, no? So, ganito lang din yan magbura ng heading. Click mo lang din yan. So, we're going to click the text box and then nag-appear na siya, voila. So, dito,
Kung example, yung ilalagay mo dito is title ng mismong module mo, merong tayong iba't ibang styles. So, dito sa styles, pwede mo nang diretsyung title yan. Di ba lumaki? So, example, yung title nito, sabihin na lang natin, e-text. For example, e-text. Yan. So, ganun lang yung mag-add. No? Ay, nauna na ako. Pero babalikan natin yung mamaya. So, again, kung gusto natin maglagay ng heading or maglagay ng text box, you're just going to go insert, navigate to insert, and click text box. And then, ito na yun. Mag-a-appear na siya. And ang gagawin mo na lang dyan is that you're going to type whatever you want. Ano yung pamagat, ano yung title, ano yung mga gusto mong content isusulat dyan. Okay? So, next, yun, diba? So now, ito, nasabi ko na nga, nag-add na tayo ng heading. So, ano ba kasi yung heading mo? Title ba siya? Okay? So, click ko dito, marami kang choices. Heading lang ba siya? Title ba siya? Or normal text lang siya? Or subheading ba siya? So, click ko yung title. So, yung title nito, e-text. Okay? So, tinap ko yung e-text. Kasi yun yung title. So, ganun lang. Magta-type ka lang and then pipili ka dito. Pwede din namang hindi. Depende kung anong choices mo. So, next, after natin pumili, meron tayong mga iba't ibang font size, para naman gumanda and maging appealing or pleasing sa mata natin. So, first, i-highlight mo to. Yan. Para hindi ka pa ulit-ulit, you're going to choose yung mga type ng fonts. So, gusto ko ng font na bold or gusto ng ganyan, 'di ba? Maganda yung ganyan na, or gusto ko lang ng Arial kasi para mas formal. Hindi kasi siya malinaw sa paningin ko. So, gusto ko siyang palakihan. Okay, 34 na yan. O, gusto ko ng mas malaki. Ayan, 36 natin siya. Then, kapag gusto mo naman siyang makapal, highlight mo lang and then, yan, you're going to click the B for bold para mas kumapal. Ayoko ng ganyan, parang gusto ko siyang slant. Mas maganda sa paningin yung slant. So, pag-slant mo siya, and ayaw mo, edi click mo lang din ulit para makabalik sa normal. So, gusto ko siyang mas highlight na parang sobrang halaga niya. So, okay, gusto ko ng ganun, i-click mo itong underline. Hindi ko siya gusto, parang hindi siya aesthetic sa paningin ko, hindi maganda. So, tatanggalin ko. Hindi naman nagmamatch sa theme yung color. Parang ang boring ng kulay. Gusto ko lang mas maganda. Okay, gawin natin ng black. Yan. So, dito marami tayong colors. Diba? Marami kang choices. So, ganon, mag-ayos and mag-add ng heading, mag-ayos ng font size, and then mag-bold ng mga fonts. Okay? So, yun. Yan. Ganon siya. Diba nakikita nyo yan? As you can see, meron tayong insert links. Ano yung insert link? Ito yung tinatawag na pang-hyperlink. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, ganito mag-hyperlink, bibigyan ko kayo ng sample. Ayan. Alam niyo bang hyperlink din yung ginawa ko? Hyperlink yun. So, ganito yun. Diba nakikita nyo yun? Bakit ano yung nagmamatic? Magic ba yun? Ba't diretso? O, diba? Pag kinlik ni ma'am yung didiretso siya sa home. Pag kinlik naman ni ma'am yung lessons, didiretso siya sa lesson. Pag kinlik ni ma'am yung back, dumidiretso sa back. So, pa naman kinlik ni ma'am yung, yung reference, diba? Example, yung mga reference ko. Kapag naman kinlik ni ma'am to, didiretso sa mismong video sa YouTube. Diba? Hi, I'm Dave Jones from the EEV blog, and my secret talent's a bit lumabas yung reference, dumidiretso, may magic. So, paano gawin yun? Ang tawag natin doon is
hyperlink. So, ano nga ba yung hyperlink? Yung hyperlink, okay, i-research natin. What is hypertension, no? Si ma'am, nagiging tita. So, hyperlink is a clickable element like text or an image that directs you to another location such as different web page, file, or part of the same document. So, yung hyperlink, yung nag-direct sa atin sa mga parts ng website natin or sa mga references natin para wala ng hassle na sa search mo pa yung hyperlink na mismo. Kapag kinlik mo yon, kapag integrate mo yon sa mismong document mo, nadadala niya sa mga location or sa mga places or sa mga pinagmulan ng mga sources natin. So, paano mag-hyperlink? So, for example, ito, di ba? Dito na lang. So, example, gusto ko maglagay ng wait lang, ano na ba next dito? Naglagay na ba? Ayan, for example, ito. Gusto ko to na kapag kinlik ko, dadalhin niya ako agad dun sa mismong module. So, ikiklik mo lang yan and then pipili ka dito. Diba? Pipili ka dyan. So, here, gusto ko siyang pumunta ng module. So, i-apply mo lang. Yan. So, kapag nakapublish yan, kapag kinlik mo yan, katulad nung nagawa ko dito, kasi since naka-hyperlink, kapag kinlik mo yan, dediretso siya doon sa mismong location or diretso na doon sa mismong unit na kina-cover. Okay? So, hindi lang naman limited yung pag-hyperlink sa referencing. Dito lang din siya uikot sa website mo. Okay? So, ayun. Yan, nag-hyperlink na tayo. So, paano naman yun kung gusto kong maglagay ng reference? Diba? Paano yun kung gusto ko lang maglagay ng reference? So, ganun lang din. Same process lang. Tanggalin muna natin. Okay, gusto kong maglagay ng reference ng mismong source ko. Gusto kong diretso, example, Marvel. Gusto ko ba chronological order. Gusto ko malaman kung ano yung chronological order ng Marvel. Gusto ko na yung makaka-open ng website ko, makikita agad nila kung gusto nilang yun yung malaman nila. Or kung gusto ko siyang lagyan ng reference. So, ganito yun. Mag-open ka lang ulit ng hyperlink and then kakopy mo yung link ng mismong site kung saan mo siya kinuha and then ipipaste mo lang dito and then apply. Malinaw? Pwede mo rin naman palitan yung kulay niyan, whatever you want. Ayoko ng ganyan, gusto ko siyang i-block para mas malinis. So, ganun lang siya kasimple. Okay, next. Para mag-add ng image. So, ganito yun. Kapag mag-add ng image, lagi lang tayong nasa insert. So, sa insert tab, nag-click na tayo, meron tayong makikitang image. So, meron kang dalawang choices dyan. It's either upload or select. So, kung gusto mong mag-upload, you're going to collect the upload, i-redirect ka ng upload sa file. Dito sa mismong file ng PC mo or ng cellphone mo. And kung gusto mo naman yung select, i-redirect ka niya sa drive kung meron ka mang mga nailagay na picture doon. Okay? So, ganun lang yun. Example, kung gusto mo nang upload ng image na walang layout, image lang siya. Example, ito. Ayan. Andyan lang siya. Yan lang yun. Pero kung gusto mo naman ng content na merong maayos na pagkaka-arrange, pwede kang pumili dito sa content block. Gusto ko 3. For example, ito. Yung sample name about the authors. Gusto ko siyang maging ganyan. So, ang ginawa ko, pumili ako dito. Ayan.
inapat ko. So, dito sa plus icon, pipili ka lang. Upload. Pwede rin galing sa YouTube, pero kailangan mo ng malakas ang internet dyan. So, yan. Ilalagay mo yan. So, yan. Pwede mo yung i-edit actually. Pwede ka mag-crop. Ayan. Ika-crop mo lang siya. And then, pwede ka rin mag-hyperlink. Like, for example, ito yung reference lang or sample. Mag-add tayo. Example dito. Mag-upload ako ng picture ni sample nga. Picture ni kanino. Sabihin na lang natin. Search tayo dito. Kuha tayo ng picture. Parang picture ba? Si Pochita na lang. Kasi gusto ko sa. Yan. Sample picture ni Pochita. Yan. Dinownload mo siya. No? Save image as picture. Yan. So, yun. I-add natin yung picture ni Pochita dito. Ayan. Ayan. Sa picture ni Pochita. Uy. Ba't ayaw? Ayaw niya. Ba't ayaw? Siguro may mali. So, ibang picture na lang. Ayan. Save image as download na lang. Ayan. Cute ni Pochita, no? Ayan. Saan na ba? So, ayan. Mag-add tayo. Upload image. Sa downloads natin. Ayan. Support pa rin. Ba't naman ganun? Sige, eto na lang. Ganun. So, ganun yung process. So, kumuha tayo ng picture from the internet. Gusto natin siya lagyan ng hyperlink para hindi tayo ma-plagiarize. So, hindi yun. So, paano gawin yun? Ito yun. Ano ba? So, ulit. So, again, nag-add tayo ng layout. No? And then, kumuha tayo ng picture. Then, mag-upload tayo. Ayan, meron tayong picture dito. And lalagyan natin siya ng hyperlink kasi gusto ayun i-avoid natin yung plagiarism. So, kunin mo lang, example, ito yung link. So, ito yung picture na napili natin. For example, ito yun. And syempre, kukunin mo yung link niyan. So, kakopy mo na lang. Ayan, copy image address. So, ilalagay natin yan dito. Copy mo lang. Ayan. Ba't ayaw? Uy. Ba't naman ayaw? Ay, sobrang haba. Sobrang haba. Okay, so ito na lang. Ang haba naman. Yan. So, in-apply natin. So, kapag kinlik nila yung picture na to, kapag nakapublish na yan, kapag kinlik nila yung picture, i-redirect sila nun dun sa mismong source. So, tignan natin dito kung gumagana, no? So, ganito yun. Nakapublish yan eh. So, tignan natin dito kung gumagana. Lesson 3 ba yun? Nasa lesson 3 ba ako? So, ayan, meron akong link dito. Kaya, kapag kinlik ko yan, diba ito, alam ko naka-hyperlink to eh. So, dapat, ayan, naka-hyperlink yan siya. So, dapat pag nakiklik ko yan, sira na ba yung file ko na to? Ang sira na ata. So, hindi ko kasi ito na-update. So, actually, dapat kapag napipindot to eh. Wait lang, hanap tayo ng ibang source. Dapat napipindot siya.
Tulad naman nung, ito na lang, for example, maghanap tayo dito, baka meron. Tagal na rin kasi nito eh. Yun. So, see? Dapat ito yun. Yan. So, kung hindi siya nagsisend, i-click mo lang yan. Bagal. Hindi ako nire-redirect. Dapat nire-redirect mo ako eh. Hindi nakita. Nagsolo ko ata yung site ko. So, ayun. So, dapat ito kasi, kapag nilagyan mo ito ng hyperlink, and kapag click mo siya, dapat direkta kanyang dadalhin doon kung saan mo yun nakuha. So, ayun. Kung gusto mo naman lagyan ng name, let's move forward na lang. Kasi, medyo mahaba na rin. Ayaw talagang sumunod. May issue ata. So, ayun. O, since eto, gusto ko siyang lagyan ng names, yung mga picture. Pwede mo lang namang i-type yan dito sa ilalim. Ayan dito, mag-type ka lang ng text. Example, siyempre ako yung andyan, diba? Dorothy. Okay? So now, let's move forward. No? Saan na tayo? Mag-move forward na ako. Ito na yung sinabi ko kanina. Naturo ko na. Okay? So, ano yung add selection layout? So, ganito yun. Kapag mag-a-add tayo ng add selection layout, ito na yung naturo ko sa inyo kanina. Add selection layout yung tawag dun kapag maglalagay ka na ng mga pictures. Okay? So, pwede ka rin naman mag-add lang ng picture, depende sa'yo. Pwede ka lang mag-add dito. Sample, mag-add ka lang, kahit ano. And then, pwede mo lang naman siyang i-adjust. For example, yan. Gusto ko siyang ilagay dito. So, pwede mo siyang ilipat anywhere you want. Pwede mo rin siyang i-adjust. No? Adjustin mo lang. Ayan, pwede mo siyang i-crop. Gusto ko siyang paliitin. Gusto kong maliit. Diba? Dito pala. Ayan, gusto ko siyang palakihin. Parang, yun lang. Gusto ko ilagay sa baba. Gusto ko lang siya ilagay dyan. So, ito din, may addition ako, no? At I think hindi ko siya nalagay sa PPT. Oo, hindi ko nga siya nalagay sa PPT. Pero may addition ako na may tuturo sa inyo. Ito sa insert. So, diba may nakikita kayo dito? Yan. Nakikita niyo yung buttons. Yan. May mga buttons pong nilalagay. So, paano maglagay niyan? So, ganito lang yun. Kung gusto mo maglagay ng button or ng divider, ng mga spacer, social links, meron dito sa ilalim. Kung sa table of contents naman, kung maglalagay ka ng table of content, i-make sure mo na kapag maglalagay ka, andito. Dito siya sa titles. Okay? Sa titles siya. Kasi yung table of content ay nagmamatic yan. Like for example, ito, palitan ko to. Yung title. Ayan, di ba dumadagdag sa dito? Dumadagdag siya. Kung siyang i-hide, pwedeng hindi. Okay? Kapag kasi ito mo siya ni-label, kapag maglalagay ka ng table of content, diretso na siya. Hindi mo na siya mano-mano. Sige, burahin natin, no? Hindi na mano-manong gagawa. Gusto ko maglagay ng table of content. Okay? So, burahin ko muna. Burahin natin. Ito. Gusto ko maglagay ng table of content. So, paano yun? Yung direct. So, ganito yun. Maglalagay tayo ng table of content. Yan. So, dito, sa heading, mag-insert tayo ng text box. So, pipili ka dyan. Title ba siya? O, ano yung title ng first page mo? Sample, introduction. Introduction.
direction. So, ayun, lumabas na siya. So, next naman, gusto ko mag-add ng heading sa iba kong module. So, gusto ko siya lagyan dito. Text box. So, ano ulit yung title? Modules. Sample. Yan. Tignan natin kung nag-appear siya dun sa ginawa natin. Ayan. Wala. Hindi nag-appear. So, dito lang siya. Lalabas dapat din eh. Actually. Pero since hindi siya nag-appear, i-hyperlink mo na lang. Pwede mo yun i-hyperlink. Yan. Para dumiretso. Or kung nasa modules to. Ayan. Para dumiretso siya dun sa module. Ganun lang. Yan. So, ito kasi, pag kilik mo yun, diretso siya sa introduction. Makikita mo lang agad. So, next, ayun, yung sa buttons. Paano yung sa buttons? So, dito sa buttons, i-click mo lang din yan. Name ng buttons, kumbaga next, halimbawa. So, link. Ano yung ba yung kasunod? Ito gusto mo makita, di ba module? So, ilalagay mo lang yan, enter. So, kapag nakapublish yung site mo, kapag kinlik mo yung next, didirect ka niya dun sa mismong kasunod. So, parang katulad nito. Subject overview. So, naglagay ako ng buttons dito. So, ang next ko nun is pretest. So, doon na siya dediretso. Idedirekta niya yung mismong viewer mo ng site doon sa pangalawa. And then, kung gusto mo naman siya ibalik, i-click mo lang din yung back. Mag-add ka lang din ng panibagong button. Kung gusto mo pumunta home, mag-add ka lang din ng button. Okay? So, ayun, dagdag insight ko lang din. So, yun lang din naman. So, paano tayo magpa-publish pagkatapos? Explore nyo na lang din. Hindi ko pwedeng spoon feed lahat. You need to explore the Google site. Madami ding tutorial sa YouTube. Okay? So, paano mag-publish ng site? So, nakita natin, ganyan, nagawa natin. So, kung pa-publish mo na siya, i-click mo lang dito. So, magpa-publish ako ng site, manage, so naka-anyone, no? Kung gusto mo namang mag-public siya, ipa-public mo. Kung gusto mong draft or kumbaga ikaw lang ang makakita or restricted, click mo yung restricted. And then after nun, you're going to click the done, no? So, you can see dito. I-click the publish. And then, kung gusto mong palitan ng address, o gusto mong gawing pangalan mo yun, example, eto, Dorothy, gusto ko siyang gawing pangalan ko, pwede naman yun. So, Dorothy. Yan, dadagdagan ko lang. Okay? So, kung gusto mo palitan yung pangalan, pwede yun. And then next, i-click mo nga yung manage, tulad na sabi ko kanina, kung gusto mo siyang baguhin na ay mong i-public or gusto mo ikaw lang yung makakita. So, i-click mo yung manage. So, next, pinpublic ko kasi gusto ko nga maraming makakita. And then, click ko yung done kasi tapos na ako. So, ayun, yun lang. Kung gusto mo naman siyang i-unpublish, katulad nito, wait lang. Saan na ba yung sample ko? Ito, balik natin. Gusto ko siyang i-unpublish kasi ayokong nakakita or may mga minor editing akong gagawin. So, pupunta ka lang doon. Example, ito yung publish site ko. So, naka-publish yan. I-unpublish ko lang siya dito. Na-view mo lang naman siya. And kung may in-edit ka and gusto mong ma-view, pwede mo naman siyang i-view ng sample. So, gano'n lang siya kadali. Madali lang siya. Kailangan nyo lang i-explore. So, ayun, yung mga samples ko, i-send ko naman yun, pati yung PPT. Ito. Yan. Sisave ko dyan. E-edit ko to siya, by the way, kasi madadagdagan.
So, magkakaroon kayo ng individual activity, and then, meron kayong rubrics. So, ipapakita ko yan sa inyo tomorrow sa klase. Magbibigay ako ng edited na copy. Send ko sa president. And, yung copy ng PPT, isasend ko rin sa president nyo para naman magkaroon kayo ng kopya. And then, yung video na to, mag-iisip muna ako kasi hindi nag-work yung YouTube ko. So, mag-iisip ako kung saan ko siya pwedeng ilagay. Okay? Kung meron namang Telegram, pwede ko siyang isend sa Telegram para maging accessible, no? Pero titignan ko as further as possible. Okay? So, with that, no, thank you for listening. I hope you learned new lesson today, class. So, ayun, thank you. And God bless. Have a jolly Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Have a blessed 2026. I love you all.